Ngayon po tayo pupunta ng San Teodoro sa Lush Camp. Kasi nandun po ang aking asawa at mga ka-churchmate namin. Nag-outing po sila. Last week po ay anniversary ng aming church. Tapos ngayon naman po nag-outing sila. So pupunta po tayo doon. Balik kaninang umaga po ay galing na po tayo doon. Naghatid po tayo. Hinatid natin sila. Ang service po ay isang jeep tsaka isang kotse. Yung kotse ko, kotse namin ng asawa ko. So ngayon po pupunta tayo doon. Kakain ng konti, magpipicture ng konti, magbibideo ng konti. Tapos babalik sa bahay. Pagkabalik sa bahay, babalik ulit tayo sa Lush Camp para sunduin po sila. So yun po. Bale, ngayon din po ay review ng ating camera DJI Osmo 360 at ng DJI Mic Mini. Yung DJI Mic Mini po ay kahapon lang po dumating. So ngayon ko lang po siya makagamit. Pero ito pong camera ay siguro po mga nung Monday pa po yata or mga Tuesday, ganun, Thursday. Bale, nakita ko po ito sa Facebook Marketplace. Brand new po siya, sealed box. So nakita ko po yung video. Send po sa kanya yung video tsaka yung picture. At dun po niya binuksan sa LBC cash and pick up po kasi ang transaction namin at mode of payment. So pinadala po niya sa LBC. Kaso hindi po kami nakapag-video kasi mahina po yung kanyang data. So binidyohan niya lang po niya yung pagka-unbox tsaka yung pagpapackaging ng taga LBC. At okay naman po, brand new po siya nang dumating. Kasi ako po ang nag-set up. And then so yun, kahapon nga po dumating po yung DJI Mic Mini. In-order ko naman po sa Shopee. And then ngayon naman po dumating yung aking riding jersey from InDesign PH. So pero wala po siyang padding. Nakita ko po kasi, una ko po nakita na riding jersey sa Full Print Manila. Ganda, nagandahan ako. May padding na. So sabi ko meron palang ganun, riding jersey tapos may padding na. Kaso mahal. Yung jersey pa lang na with the padding portion, yung mayroong lagayan ng padding, 1.8 na. Plus yung one set pa ng padding, parang additional 400 yata or 500. So total niya mga 2,200 or 2,300. Pero sa InDesign PH, meron din sila may padding, mas mura. Parang mga 1.6 yata o ganun, 1.4 or 1.8, parang mga ganun. Kaso wala pa po tayong budget para doon. So ang in-order ko po ay yung jersey na walang padding. Siguro banda-banda rin yan, pag nagkapera pa baka mag-add tayo ng jersey na mayroong padding at jersey na with portion ng padding. Para yung padding lipat-lipat na lang. Kamusta nga po pala yung mic ko kasi bumirit po ako, ma-protect ako dun sa pickup. Ngayon po ang takbo natin 80. At ako po may balaklava na suot. Ito nga po pa ng itong aking helmet. Kaya po nakabalaklava ngayon kasi ito po ay brand new. Noong December pa po ito nabili. Christmas gift po sa akin ng asawa ko. Pero hindi ko po muna sinuot. Ngayon ko na sinuot. Kasi nangihinayang ako. Ayoko mapuwisan, ayoko magasgasan, ayoko madumihan. Sabi ko, isusuot ko na lang siya kapag may nag-aya sa akin mag long ride. Kaso hanggang ngayon wala nag-aya mag long ride. Tapos ngayon naisip ko kung mag-vlog nga gamit itong Osmo 360 ng DJI. So yun, sabay-sabay ko nang ginamit. Helmet, riding jersey, DJI Mic Mini, tsaka Osmo 360. Lahat po sila ay brand new. I love it, ano? At kanina nga pala nagturo tayo ulit ng ating CBT, no? Nagdagdag po tayo ng bola. Dati po ang bola ko ay 910.
9 grams tsaka 10 grams tigatlo. Okay naman, kaso parang bitin sa dulo. Pero yung arangkada gitna maganda. Mabilis siya talaga mo ko yung kahit 130 nakatungo na hindi ka nakayoko, mabilis lang eh. Siguro baka 700 meters hanggang 141 hindi ka nakayoko, kaya. Eh ngayon nagdagdag tayo, baka sakaling tataas yung dulo niya, yung top speed. Eh ang habol ko naman kasi sa motor hindi arangkada, ayoko sa arangkada. Gusto ko top speed. Pag kasi maarangkada, wala naman dulo. Eh pag mayroon ka nakakasabay na motor, so maduduluhan ka. Sakit sa pakiramdam, aray ko. Tulad dati nung stock pa lang yung ano ko, stock pa lang yung engine ko. Bali nga pala yung motor ko ay ay basic set, 63 basic set. So 63mm na JBT. Tapos yung stock head ported. Tapos syempre yung valve spring pinalitan, total body 36mm. At ang mechanic ko po ay syempre ang sikat na sikat dito sa Calapan or Oriental Mindoro, si RR or yung Speed Hunter Garage. Yun, marami po nagpapagawa doon para hanggang south, taga Mansali, Bulacau, Roas. Sa kanya po nagpapagawa. At magaling naman pong gumawa. Tulad po nitong akin, siguro na nakaka 4,000 na po itong mileage from Cargado. Naka 4,000 na siya, okay naman. Siya na rin po nagtono ng ECU, street tune po ang ginawa niya. So yun nga po tungkol to sa bola. Ginawa ko pong 10-11 po. Okay naman. Tingin ko mas dudulo pa to kaysa dun sa 9-10 na bola. Basic set lang po. Ang nangyari po kasi kaya ako nagpakarga, makwento ko sa inyo. Mga last year po yun, siguro October, November, ganun. Diyan po sa mga bayanan na sa 9 po yata. From Bukayaw or Panggalaan, meron ako nakasabay na na Rusi 125 yung smart. Meron siyang angkas, tapos malaking tambutso niya. Tapos maliit yung gulong, manipis. Eh hindi ko naman alam na kargado siya kasi wala naman ako alam na pag malaki pala yung tambutso. So mas malamang nakargado siya kasi malaking tambutso. So pagdating namin sa 9, di malapit sa Kenny Rogers. So ang sitwasyon, merong kotse sa harapan ko, sasakyan. Eh kita kong luwag siya, umovertake ako doon sa kotse. Pag overtake ko, sumunod siya, umovertake din siya. So ako, ang ginawa ko, hindi ko alam na nga siya, na kargado. Tapos alam ko pa 125 lang yung kanyang motor. So in-expect ko mabagal, tapos may angkas pa. So kita ko, lumalapit siya. Papalapit. Sabi mo, ang bilis naman ito. So sinigad ko na yung silinyador ko. Imbis na lumayo ako, tinagos pa niya ako. So tinagos niya ako, so hinabol ko. Tapos ang ginawa niya, sumisilip pa sa side mirror, gumagano'n pa siya, tinitingnan niya ako sa side mirror. Tapos papalayo siya ng papalayo. Sabi ko, hanip, ang bilis naman ng Rosy na yon. May angkas pa, tapos 125 lang, ako 155 pa. Hindi ako umubra. Ang sakit sa pakiramdam. Aray ko. Hindi ako makatulog. Sabi ko, ang hirap pa sa pakiramdam nung gano'n, nung tatagusin ka na alam mo mababasisi. So sama pala sa pakiramdam. Ginawa ko, nagtono. Order ako ng mga bola, ganyan. Order din ako umorder yata ako ng puli or hindi pa. Hindi pala ako umorder ng puli. Hanggang sa nag-decide ako magpakarga na. Bali mamaya yung camera ilalagay natin dito.
para makita nyo yung aking helmet tsaka jersey. Sana okay yung audio quality. Ang unang nasa isip ko sana bilhin talaga ay yung X5, Insta360 X5. Kaso sobrang mahal. Eto nakita ko sa FB sa marketplace, 17.5 brand new sealed box. Eh di binili ko na agad, baka maunahan pa ako. Eh total naman sa review sa mga napapanood ko, ang lamang lang naman ng ng X5 konti lang naman yung replaceable lens. Ano pa ba? Tingin ko yun lang kasi sa image sensor, mas malaking sensor na to, 1 inch yun hindi 1 inch yung sensor nun. Ayun pa pala, 3 yung kanyang AI processing. Ito yata isa lang. So 3 yung kanyang processing, yung chipset yata. Kaya mas maganda yung mag-produce ng image quality. Well, ito rin naman, maganda rin din naman Siyempre DJI, kilalang kilala yan sa mga video, lalo na sa drone. Tsaka pala yung yung Action 5 Pro, yun sana gusto ko bilhin pero kung may budget talaga, yung Action 6, kasi yung latest nila yung mas maganda. Una ko palang naisip bilhin yung X4 Air kasi mura siya. Kaso wala siyang pure video or yung night mode, wala siya. Sayang naman kasi kung sa gabi gusto mo mag-vlog, mag-video, di ba? Wala, madilim, ganun, madilim makuha. Ito mas mura, halos same price lang hindi, mas mahal pala to. Ang SPRP yata nito 21k yata, or baka bumaba na. Yung X4 Air siguro pag bibili ka ng bundle mga ganun din, 21. Pero yung standard yata 18k yata or 19k or 20, parang 20k yata. So halos same price sila dito. Dito lang ako mayroong night mode. At saka meron din naman ito yung D-Log mode, yung D-Log 10-bit, yung nag-profile. Na yung nag-profile mas marami kang details ang nakukuha nun. Mas maganda yung lalo sa HDR, yung High Dynamic Range. Kunwari sa sitwasyon na nakatingin ka sa bintana, maliwanag yung labas kasi sisikat ang araw. Tapos sa loob naman, sa baba ng bintana, madilim. So pag maganda yung camera mo, yung highlights, yung liwanag sa bintana, kinokontrol niya yung liwanag, hindi siya sabog yung liwanag. Tapos yung namang madilim na part sa ilalim ng bintana na maraming anino, kinapaliwanag naman yun ng camera. So pag maganda po yung camera nyo, maganda po yung kuha ng ganun. Sinasabi yung HDR, High Dynamic Range. Kung nag-profile po kasi ang gagamitin, mas detalyado, mas marami kang details na makukuha. Kumbaga po sa picture parang raw, kumbaga hilaw, raw. Marami kang pwedeng gawin. Naka-sniper, naka-street GP. Mukhang kargado busog-lusog sa pyesa Ang ganda ng sniper niya. Gandang-ganda ko sa pita ng sniper. Pag ito nakikita ko yung pita ng sniper, ganda. Lagi ako nanonood sa TikTok ng mga street GP na sniper. Ngayon po tayo ay naka single lens mode syempre. Tapos naka 5K resolution tsaka 25 frames per second. Tapos ang color profile po natin ay D-Log. Naka-log profile po tayo. Tapos try po natin na kulayan.
Hindi lang po ako ma-expert sa pagdating sa mga color grading na ganyan. Siyempre, madalas ko pong ginagamit yung LUTs o yung profile na picture ng apps na gamit ko, let's say CapCut. Pero ngayon po ang gamit ko po ay DJI Mimo. So dun po ako kumukuha ng kulay. Malapit na po tayo sa Lush Camp. Napakas na yata ako kakasalita. Hindi yata ako sanay ah. Oops. Dito na po tayo. Dito na po tayo sa Lush Camp. Smiles. 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 Ay, wah. Gano'n lang. Sabi siya yun ah. Vlogger eh. Gano'n lang ako. Hindi ako pinansin. Sabi ko si Miles. Ba't ka nakamotor? Nag-vlog. Wow. Ang ganda naman yan. Malinaw. Yan yung Sabi ko, ay si Miles. Sabi lang niya. Sabi lang, sabi lang si kayo na. Bakit kaya? Oo. 360. Oo ba? Meron kang pagkain? May puto. Puto. Wala. Si Miles. Miles. Babalawo. Oh. Babalik ako mamaya. Magkukotse. Vlog lang, vlog. Kakain. Pansit. Ay, mga puto-puto na tira mo.